Seven. Seven. Muli, ang tanong, ang quiz sa inyo, sa ating lahat. Bakit seven? Pwede naman siguro tatlo na lang. O 10, isang dosena, mas eksakto. Pero bakit 7? Sasabihin naman ng iba, lucky 7 daw po, Father, lucky 7. Wala na talaga tayong ibang naisip kung hindi lucky, ano. No. 7, dahil ang significance po nun ay sinusundan natin si Kristo sa 7 lugar na pinagdalhan sa Kanya. Magmula sa mga lugar sa Gethsemane, kung saan siya inaresto. Dinala siya sa lugar ni Pilato. Hindi pinansin ni Pilato. Sabi niya, problema ninyong mga Hudyo yan. No. And so, doon kay Pilato. Dinala siya kay Anas, isa sa mga miyembro ng Sanhedrin. Sabi niya, wala rin naman akong magagawa dyan. No? Dalhin niyo yan kay Caiaphas. Apat na. So dinala nila sa bahay ni Caiaphas. At doon, tinanong-tanong siya ni Caiaphas. At doon, nagpunit si Caiaphas ng kanya. At sabi niya, ikaw nga ba ang talagang ikaw ba ang tunay na Kristo? Sabi ni Jesus, inamin niya na. Ikaw na ang nagsabi. Ako nga. Nagulantang si Caiaphas. Yun yung panahon na binunit niya ang kanyang damit. Alam niyo ba, marami siyang violation doon. Hindi dapat pinupunit ng pari ang kanyang damit. No? And so, si Caiaphas, ginawa niya yun. So, sabi ni Caiaphas, wawala na siguro si Caiaphas. Sabi niya, ay naku, dali niyo na nga yan, bahala kayo dyan. Dinala pa siya sa uli, sa isa pang lugar. Si Herod the Tetrarch, yung 3 magkakapatid, yung isa doon, pinagdalhan. At doon yung sinasabing, sabi niya, narinig ko, ikaw, you change water into wine. Di ba ginawa mo yan sa Kana? Gawin mo nga dito. Alam mo naman itong hari na ito, wala nang ibang inisip kung hindi mag-party. No? At doon niya, hindi na sumasagot ang ating Panginoon. So, nakalima na tayo. Kung walang ibinalik nila si Jesus kay Pilato. At doon, nung wala nang ibang magawa si Pilato, doon siya naghugas ng kamay sa ika-6 na lugar kay Pilato. At doon yung maririnig ninyo mamaya sa Ebanghelyo kung saan tinanong ni Pilato, sinong palalayain? Si Barrabas o si Jesus? At doon sila sumigaw, si Barrabas ang palayain. At ano ang gagawin kay Jesus? Ipako siya sa krus. Yun yung ika-6 na lugar. Yun yung ika-6 ninyong simbahan. And finally, ang ika-7 simbahan ay dun sa kanyang pagpapakuhan, sa Kalbaryo, sa Golgotha. Bakit nga daw ang mga kahulugan ng Golgotha? Bungo. Bungo. Dahil karaniwan, ipinapangalan natin ang bundok kung ano ang kahugis niya. Oo. No, parang Maria Makiling. Bakit? Mukha daw babae yung bundok. So, ngayon alam nyo na kung bakit yung burol na iyon ay tinawag na Golgotha, bungo, dahil ang hugis ay bungo. Pero nakikita nyo ba yung mga kapatid? Sa ibabaw ng bungo, na isang simbolo ng kamatayan, namatay ang ating Panginoon, sa ibabaw ang krus, na para bang nagsasabi na si Jesus ay magtatagumpay sa kamatayan, sa bungo. So 7, ngayon, pag natapos nyo na po mga kapatid, ang 7 simbahan, alam ninyo na ang inyong paglalakbay sa bawat simbahan na yan ay talagang Ay, kaya mamaya pag doon tayo. Ang init eh. 1, 2, 3. Tama. Ang init.